Maraming nagbago dito sa Poco X7 Pro, lalong-lalo na sa gaming. Pero bakit mabenta ang Poco X7 Pro? Ano yung mga katangian ng phone na to na wala sa ibang phone? At bakit ito yung pinaka-best value phone ngayong 2025? Lahat yan sasagutin natin dito sa 9 months review ng Poco X7 Pro 5G. Okay, bago ang lahat, inaanyahan ko kayong mag-subscribe sa channel natin dahil may mga ilalabas pa akong mas malapit na phone ngayong 2025. As in, magugustuhan nyo talaga, kaya mag-subscribe kayo. At meron din akong Facebook page tsaka TikTok account para sa mga bagong labas sa trailer ng mga phones na ilalabas natin sa channel na to. Kaya like, comment, tsaka subscribe at pa-share na rin tong video to. Well, ang Poco X7 Pro, ang SRP nito ngayon na 17,000 kapag walang sale. Pero grabe yung binababa nito kapag meron tayong sale. Lalong-lalo na sa mga pompiang sale, pumapalo lang to ng 13,000. Well, sa halagang 13,000 kapag nag-sale, makakuha tayo ng maganda at malakas na chipset, ang MediaTek Dimensity 8400. Nung una ko ni-review to, yung Antutu score niya is nasa 1.6 million. Pero makalipas ang ilang buwan, nakakuha tayong score ngayon ng 1.9 million. Well, nasa version 11 kasi tayo, pero ang tunay na Antutu score talaga niyan is nasa 1.6 to 1.7 lang, which is same pa rin yan. Nagugulo lang tayo sa version ng Antutu score na yan. Pero para sa akin, yung 1.6 to 1.7 Antutu score, malakas na yan para sa 13,000 pesos mo. At after 9 months, ang laki ng pagbabago, lalong-lalo na sa gaming. Dahil dati sa PUBG Mobile, nakakuha ako ng 60 to 90 FPS lang. At hindi siya ganun ka-stable talaga. Bandang January o February yata nung una ko ni-review tong phone na to. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nakakuha na tayo dito ng 120 FPS at sobrang stable ng frame na yan. Hindi naman talaga masama yung 60 to 90 FPS noon, pero pangit talaga kapag may frame drops. Pero ngayon, masasabi ko na solid maglaro dito sa PUBG Mobile. Naalala ko nga dati talagang pahirapan na makakuha ng 120 FPS pagdating sa PUBG Mobile. Ngayon, binigyan na tayo dito sa Poco X7 Pro. At isa pang malaking pagbabago dito sa Wild Rift. Nung tinest ko to nung February, nakakuha ko ng 120 FPS nung umpisa, tapos bumaba siya sa kalagitnaan ng laro. Siguro mga nasa 8 minutes to 10 minutes yon. Bumabagsak siya ng 60 FPS tapos tataas naman siya ng 90 FPS. At playable naman siya that time. Pero mas malaking improvement ang Wild Rift nung nakareceive tayo ng bagong updates. So kung mapapansin nyo, 14 minutes tayo naglalaro dito at consistent siya na nasa 120 FPS. Merong mga konting frame drops pero tumataas naman. At ang nakuha ko ng temperature dito nasa 41 degrees Celsius habang naglalaro tayo ng 15 minutes dito sa Wild Rift. Sa Mobile Legends, magandang maglaro dito, walang masyadong pinagbago. Nakakuha pa rin ako ng 120 FPS. May mga konting frame drops na naglalaro ako, pero kapag naglalaro naman ako na hindi nagbi-video, hindi ko maramdaman yan. Talagang nagkataon lang habang nagbi-video tayo. Kung makikita nyo yung graphs, may frame drops talaga. Pero umangat naman siya. Pareho-pareho din yung temperature na nakuha ko dito, which is nasa 43 degrees Celsius, which is okay pa rin yan. Kung gusto mong gamitin ng phone cooler habang naglalaro tayo ng Mobile Legends, pwede rin. Pero para sa akin, sakto lang naman yung init na yan. At sa Genshin Impact naman, walang masyadong pinagbago, lalong-lalo na sa thermal. Nakakuha ko ng 45 degrees Celsius dito, pero may pagbabago naman kung gagamitan mo din siya ng phone cooler o kaya nakatutok tayo sa electric fan. So may mga frame drops pa rin, nasa 40 to 50 FPS kapag naglalaro ako dito. Same lang din sa unang review ko na nakakuha rin ako ng 40 to 50 FPS. Pero sa Call of Duty Mobile, kahit yung settings ito is tinaas ko sa 120 FPS dahil meron tayong frame rate adjustment, nakakuha pa rin ako ng 90 FPS sa VR modes, which is playable naman siya at wala naman siyang frame drops. So masarap pa rin maglaro ng Call of Duty Mobile dito at same pa rin yung nakuha kong performance dun sa una kong review. At sa Honor of Kings naman, makakuha rin tayo ng 120 FPS at magandang maglaro dito. So sa mga ganitong laro, hindi naman kailangan talaga malakas yung GPU natin. Kahit nga entry level, makakalaro tayo ng Honor of Kings. So playable naman dito sa Poco X7 Pro. So based sa experience ko, ang laki talaga ng pagbabago, lalo-lalo na sa gaming. Dahil noon sa ibang laro, kapag nasa 120 FPS ako sa Wild Rift o kahit sa anong mga laro, meron ako naharamdaman na bugs. So for example, sa mga kalagitnaan ng laro, sa 8 to 10 minutes na lalaro ko dito, ang nangyayari sa HyperOS o kahit dun sa MIUI, nilimit niya yung frame rate to 60 FPS lang at minsan hindi talaga siya umaangat. Pero ngayon, kahit sa Wild Rift, hindi na siya bumabagsak. Consistent po siya na nasa 120 FPS kahit sa Mobile Legends. So dati frame drops po talagang malala kapag nasa 8 to 10 minutes ka. At masabi ko naman ngayon na naayos na yung mga bugs na yan. Pero sa mga naka Poco X7 Pro 5G dyan, baka meron kayong mga bugs na naramdaman habang naglalaro kayo. Kaya pwede kayong mag-share dyan sa comment section natin para sakali baka matulungan ko kayo o meron akong alam na solution. So mag-comment lang kayo dyan sa baba. So naka HyperOS 2.0 pa rin tayo dito, pero balita ko may lalabas na HyperOS 3.0. Sana madamay tayo sa mga updates, no? At magkaroon tayo ng magandang operating system na hindi buggy. So speaking of bugs, ayaw ko lang talaga sa Poco X7 Pro, sobrang dami niyang ads. Pero i-off mo lang ng isa-isa yung mga notifications na yan, okay na siya. Pero minsan kasi yung iba hindi alam yung tricks na to. So pwede nyo naman tulungan yung mga iba kung meron
kayong mga alam na tricks sa Poco X7 Pro. At isa pang ayaw ko sa Poco X7 Pro na walang pagbago talaga, yung Gmail na hindi lumalabas yung notifications kapag may email ako. Sakit talaga ng Poco tsaka Xiaomi yan kahit noon pa. Kahit na naka-priority notifications ko sa Gmail, hindi talaga siya lumalabas. Minsan lumalabas, minsan hindi. Sana maayos pa tong bugs na to at idamay nila sa HyperOS 3.0. Sa signal naman, mas malakas talaga yung signal ng Vivo o iQOO phones based sa lugar ko. Pero kapag Poco tsaka Xiaomi, nahirapan talaga ako sa 5G signal. Which is kahit noon, sakit talaga ng Xiaomi to. Pero sa iba, alam ko naman na malakas talaga yung signal ng Xiaomi o Poco phones, depende sa lapit ng tower mo. Pero based sa location ko, mas nahirapan talaga ako sa 5G signal ng mga Xiaomi tsaka Poco. Pero sa Vivo tsaka iQOO, hindi naman. At sa mga cons na yan, bawing-bawing naman tayo sa display. Meron tayong AMOLED display with 120Hz na refresh rate. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to sa halagang 13,000 pesos, meron tayong AI enhancement sa display. Na alam ko sa mga ganitong kapresyo niya, walang ganitong enhancement. At ang pinaka nagustuhan ko naman sa mga enhancement na to, yung MEMC features. Kahit na nasa 30fps yung video yung pinapanood mo, magiging 60fps siya kapag inactivate natin yung MEMC features. So malaking tulong yan kapag nanonood tayo, lalong-lalo na sa YouTube. Pero hindi mo siya magamit sa Netflix. At speaking of Netflix, naka-wideband L1 certifications na to. So Full HD mapapanood natin, tapos AMOLED, black talaga, kahit anong angle, maganda siyang tignan. At para sa akin, sulit tong phone na to dahil pagdating sa camera, meron na tayong 4K at 60fps. At masabi ko sa inyo na maganda yung pagka 4K 60fps niya at sobrang stable. Maganda rin yung kulay na pinoproduce niya. Kahit na nasa tricycle ako dito, hindi siya masyadong maalog o wala talagang alog. Sobrang stable talaga. Kung gagamitin mo tong pang-vlog, pwede at satisfied ako sa color na pinoproduce niya. Pero kung gusto mo ayusin yung kulay nito at marunong ka nang mag-edit, pwede naman, gaya ng pinapakita ko sa inyo. So kapag nasa YouTube channel ko kayo, ilagay nyo lang po yung frame sa 60fps para makita nyo yung pagka-smoothness ng camera nito at lalong-lalo na kapag nag-test tayo ng mga games. So mas maramdaman nyo kasi kung ano yung review natin, at kapag nakabili kayo ng phone na to, accurate at tamang-tama yung mga details na sinabi ko sa inyo, lalong-lalo sa mga 60fps ng ganyan. So i-activate nyo lang po, nasa settings lang yan ng YouTube natin. Well anyway, ang pinaka-downside ko lang pagdating sa camera, yung front-facing camera video niya. Naka 1080p at 30fps lang. Hindi ako satisfied talaga. Sana naglagay sila ng 60fps no, pero 30fps lang ang nakuha natin dito. Okay naman yung kulay na pinoproduce niya, yun nga lang hindi siya consistent talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede naman tayo mag-edit dyan kung gugustuhin nyo. Although hindi naman camera-centric tong device na to, pero nakakuha ko ng magandang image kung tama yung ilaw tsaka liwanag ng subject mo. May mga time na medyo nadidiliman ako, pero pwede naman natin i-edit yan, diba? At sa mga ibang photos na nakuha ko dito, usable naman siya. Pero nagulat ako at satisfied ako sa zooming capability nito. Kumuha tayo ng shot dito sa Festival Mall Alabang at may digital zoom to na na-process niya ng maayos. So, sobrang layo ko dyan, pero ang ganda ng output kahit na digital zoom lang siya. At nung unang ni-review ko to, sabi ko hindi rin ako satisfied sa front-facing camera nito pagdating sa mga pictures na nalabas niya. Pero ngayon, nagaganda naman ako sa mga kuha dito. Hindi lang siya ganun ka-sharp katulad ng mga Vivo tsaka iQOO phones. At kahit na yung mga Infinix tsaka Tecno. So, pasado naman para sa akin yung front-facing camera nito, may mga gamit ka lang talaga. Well, alam ko sa darating na 1111 tsaka 1212 na sales, yung iba nahirapan pa rin pumili ng mga phones na bibilin nila. Kaya highly recommend ko tong phone na to dahil sa mura siya at maganda yung value na makukuha mo. Ayun nga lang, wala pa rin tayong bypass charging dito sa phone na to. Matagal ko nang kinakantayan sa Poco pero hindi pa rin maayos-ayos. Siguro kapag nakausap ko ulit sa susunod na launch event, i-open ko ulit yung bypass charging natin. At nga pala, sa darating na 1111 sales, maglalabas ako ng best entry level phones, best mid-range na phones, tsaka best flagship this year 2025. Kaya kailangan nyo talaga mapanood yun dahil totoo yung mga sinasabi natin dito at base experience ko talaga sa paghawak ng mga phones na to. So lahat ng link ilalagay ko sa description box tsaka sa comment section. At i-save nyo na rin yung video na to para sa 1111 sales mas makakamura kayo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Paano kung iwanan mo rin ako katulad niya? Kami ng anak ko! Paano kung lukuhin mo rin ako? Kailangan ko magpakatatag para sa anak ko! Ay rin ako to. Ako to, si Natoy, na mahal ka.